Dati, akala ko ang musikang Pilipino ay isa lamang malungkot na tunog na hindi kailanman kayang haplusin ang puso kong tulad ko. Ako si Emily Carter, 19 taong gulang, isang risk engineer mula sa Amerika, at minsan, buong pagmamataas akong naniwala na ang mahusay na musika ay dapat moderno, matalas, at nasa wikang pamilyar sa mundo lamang. Kaya naman, nang ipadala ako para pangasiwaan ang sound system sa isang kompetisyon ng koro sa antas ng estado sa isang high school sa California, hindi ko inaasahan na makakakita ako ng anuman maliban sa perpektong inayos na mga pagtatanghal. Ngunit nang makita ko ang isang dalagita mula sa Pilipinas na itinulak sa likurang hanay, nakita ko ang kanyang ama na tahimik na nakatayo sa di kalayuan. May mga kamay na magaspang mula sa matinding pagtatrabaho at nakita ko ang kanyang mga mata na nagpapahayag ng pagtitiis na higit sa kanyang edad. Nagsimula akong maramdaman na ang gabing ito ay maaaring hindi lang magpapabago ng aking pananaw sa musikang Pilipino, kundi maaaring gumuho rin ito sa buong pagmamataas na pinanghahawakan ko sa aking buhay. Matapos ang kaisipang iyon ay dumaan sa aking isipan, sinikap kong sabihin sa sarili ko na huwag agad humusga mula sa ilang segundo lamang ng pagmamasid. Ngunit habang nagpapatuloy ang pag-iensayo, lalo kong nakita na ang abnormalidad na iyon ay hindi lang gawa-gawa ng aking isip. Ang practice room ay puno ng tunog ng piano, tunog ng mga papel ng nota, at tunog ng mga sapatos na gumagalaw sa makintab na sahig. Ang sikat ng araw sa hapon mula sa matataas na bintana ay tumagos ng pahilis, na ginagawang tahimik, maayos, at halos perpekto ang lahat sa paningin ng mga tagalabas. Ngunit sa ilalim ng kaayusang iyon ay mayroong isang bagay na malamig na nakatago. Si Daniel Ho ay nakatayo sa gitna ng silid na may kilos ng isang taong sanay magbigay ng utos. May hawak siyang lapis sa kanyang kamay na tila ito ay isang baton na nagtatakda ng kapalaran ng bawat bata sa koponan. Siya ay huminto sa harap ng kanyang anak na babae bago ang iba, palaging inaayos ang kanyang balikat, inaakma ang anggulo ng kanyang mukha at sinasabi ang ritmo ng kanyang paghinga kay Chloe nang may kahinahunan na halos parang personal na pangangalaga. Dito ka dapat, sa gitna ng harapan. Sasakto ang ilaw dito, sabi niya habang inililipat siya sa pinakaprominenteng lugar sa entablado na tila ito ay itinakda na mula pa sa simula. Walang nagulat, walang umangal. Tiningnan lang siya ng ibang mga bata at bumalik sa kanilang mga pwesto ng tahimik, tila matagal na nilang natutunan kung paano tanggapin ang di nakikitang tuntunin na ito. Samantala, si Alana, ang dalagitang Pilipino, ay nanatili sa likurang bahagi ng grupo. Wala siyang ipinapakitang galit o paghingi ng kanyang karapatan. Nakayuko lamang siya, nakatingin sa nota sa kanyang kamay, at mahinang inililipat ang kanyang daliri sa gilid ng papel, tila isinasaulo ang isang bagay na mas malalim pa kaysa sa mga nota mismo. Habang lalo ko siyang tinitingnan, lalo kong nararamdaman na ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi parang isang kalmadong ibabaw ng tubig na mahirap hulaan kung gaano kalakas ang agos sa ilalim. Sa isang punto ng pag-iensayo, biglang pinahinto ni Daniel ang musika. Kunot-noo siyang itinuro sa likurang hanay kay Alana. Masyadong lumalabas ang boses mo. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na huwag kang masyadong magpakita? Ang tungkulin mo ay suportahan ang koro, hindi ang kumuha ng atensyon. Hindi masyadong malakas ang kanyang boses, ngunit sapat ito upang hatiin ang buong silid. Ilang bata ang sumulyap kay Alana nang may pagkahabag. Ang iba naman ay mabilis na umiwas ng tingin dahil ayaw nilang maging bahagi ng tensyon. Ako mismo, nakatayo sa likod ng sound control panel, ngunit parang tinamaan ako ng mga salitang iyon sa gitna ng aking dibdib. Dahan-dahang itinaas ni Alana ang kanyang ulo. Napakatahimik ng kanyang mga mata kaya't lalo akong hindi mapakali. Automatiko siyang bahagyang yumuko sa paraang napakagalang para sa kanyang edad at sumagot ng maikli. Opo sir. Walang pagtatalo, walang sarcastic na tono, wala man lang bakas ng sakit sa kanyang mukha. Bumalik siya sa kanyang pwesto, idinikit ang likod sa anino ng iba. Tila sinasanay ang sarili na maglaho mula sa paningin ng lahat sa silid na iyon. Hindi ko alam kung ano ang nakita ng iba, ngunit ang nakita ko ay isang bata na nagsisikap na panatilihin ang kanyang dignidad ng may katahimikan. Tumalikod ako at tumingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang lalaking iyon na nakatayo sa labas ng pasilyo. Siya nga siguro ang ama niya. Ang kanyang kumupas na kamiseta ay may mga lukot mula sa maghapong pagtatrabaho. Nakatiklop ang kanyang manggas, na nagpapakita ng kanyang magaspang at sunog sa araw na balat.
Nakatayo siya ng malayo upang hindi makagambala, ngunit sapat na malapit upang makita ang kanyang anak sa bawat galaw niya. Hindi halata ang galit sa kanyang mga mata, ngunit sa katahimikan na iyon ay mayroong isang bagay na mabigat at masakit, kaya't kinailangan kong umiwas ng tingin saglit. Ito ay ang tingin ng isang taong gustong protektahan, ngunit alam na sa ilang laban, ang anak mismo ang kailangang tumayo sa gitna ng apoy. Nagpatuloy ang pag-iensayo. Ngunit ngayon ay mas pinakinggan ko na ang boses ni Alana ng mas mataman. Sa simula, akala ko ay sensitibo lamang ako sa kawalan ng katarungan. Ngunit di nagtagal, nalaman kong mayroong talagang kakaiba sa kanyang boses. Kahit mahina siyang kumanta at sinisikap na isama ang sarili sa kabuuan ng tunog, sa bawat paglipad ng kanyang boses, ito ay may kulay na malinaw na iba sa iba. Ang boses ni Koe ay malinaw at mahusay ang pagsasanay, halos perpekto. Ngunit ang boses ni Alana ay mayroong kakaibang lalim na mahirap ipaliwanag. Hindi lang ito ganda ng tunog, tila ito ay isang boses na dumaan sa pagdadala ng pangungulila, sa pagtitiis at sa pagtatago ng sakit ng maayos hanggang sa ito ay naging kapayapaan. Nagsimula akong mainis sa sarili ko dahil masyado kong pinapansin ang bagay na ito. Nandito ako para magtrabaho sa sound system, hindi para manghimasok sa posisyon ng mga estudyante o sa pagiging paboritismo ng coach. Ngunit mahirap lokohin ang sarili, lalo na ang tulad ko na namuhay sa mundo ng tunog. Maaring hindi ko pa naiintindihan ang musikang Pilipino, hindi naiintindihan ang wika niya, hindi naiintindihan ang mundong pinanggalingan niya, ngunit alam ko kung aling boses ang galing sa lalamunan at aling boses ang galing sa puso. Sa maikling pahinga sa pagitan ng pag-iensayo, maraming bata ang nagtipon sa sulok ng silid. Ang ilan ay nagtatawanan. Ang iba ay kumuha ng kanilang mga telepono upang mag-selfie. Si Koe ay nakatayo sa gitna ng grupo, tila sentro ng kumpiyansa. Lahat ng nakapaligid sa kanya ay tila maliwanag, madali at laging pinatutunayan. Samantala, si Alana ay lumabas mag-isa. Tahimik niyang binuksan ang bote ng tubig, uminom ng kaunti, at umupo sa upuan malapit sa bintana. Ang kanyang kilos ay napakaayos na halos tila nag-iingat siya na hindi makagambala ng sinuman sa kanyang pagkapagod. Di nagtagal, lumapit ang kanyang ama sa pinto. Hindi siya pumasok sa loob ng silid. Iniabot lang niya ang isang maliit na kahon ng pagkain sa pamamagitan ng bahagyang bukas na pinto. Kinuha ni Alana ito gamit ang dalawang kamay at bahagyang yumuko para magpasalamat. Ang eksenang iyon ay napakasimple, ngunit nagpatigil sa akin ng matagal. Sa Estados Unidos, nakikita ko ang maraming pamilya na nagpapakita ng pagmamahalan sa pamamagitan ng malalakas na salita o pagbati sa harap ng maraming tao. Ngunit sa pagitan ng mag-ama na ito, ang pagmamahalan ay nasa maliliit na kilos na halos walang sinuman ang nakapansin. Ang mainit na kahon ng pagkain na maayos na nakabalot, ang paghihintay ng hindi nagrereklamo, ang pagyuko bilang paggalang, ang mga bagay na ito ay hindi sumisigaw ng pasasalamat, ngunit pinatahimik nito ang buong silid sa loob ko. Nagsimula akong maramdaman na ang dating tinatawag kong masyado simple o masyado sensitibo sa kulturang Asyano ay maaaring dahil lamang sa wala akong sapat na kakayahang makita ang lalim nito. Ang ilang tao sa ilang kultura ay hindi sumisigaw kapag nasasaktan, hindi nagmamataas kapag gustong magpakita ng sarili at hindi gumagamit ng katigasan bilang patunay ng kalakasan. Maaaring pinipili nilang magtiis, maging tahimik at panatilihin ang kanilang dignidad ng tahimik, kaya't ang mga tulad ko ay dati nang hindi napapansin. Nang magsimula muli ang pag-iensayo, patuloy ang pakikitungo ni Daniel kay Alana nang walang pagbabago. Bawat utos niya ay tila para hindi siya bigyan ng pagkakataong magpakita ng galing. Mas mahina pa, huwag kang masyadong emosyonal. Makinig kay Koe at sumabay ka. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon hanggang sa naramdaman ko na ang ibig niyang sabihin sa sumabay ay hindi lang ang ritmo ng musika, kundi ang pagpapaalala sa kanya ng kanyang lugar sa silid na ito. At iyon mismo ang nagpabago sa akin, dahan-dahan. Hindi dahil naiintindihan ko na ang lahat, hindi dahil agad akong nawalan ng pagtatangi sa musikang Pilipino, kundi dahil nagsimula akong magtanong kung ang batang babae na ito ay kaya pang manatiling tahimik sa ilalim ng ganitong panggigipit. Kung ang kanyang ama ay nakatayo pa rin doon araw-araw na may ganoong mga mata. Kung ang kanyang boses ay mayroon pa ring ganda kahit na laging pinipigilan. Kung gayon, marahil ang tinitingnan ko ay hindi lang isang estudyanteng hindi napapansin, kundi isang kuwento na mas malalim at mas dakila
kaysa sa kayang itago ng practice room na ito ng matagal. Nang sandaling iyon, napagtanto ko sa unang pagkakataon na hindi na ako naghihintay lang matapos ang pag-iensayo. Naghihintay ako sa araw na ang katahimikan ni Alana ay magsasalita ng sapat na lakas upang walang sinuman sa silid na ito ang magkunwaring hindi narinig. Nang naisip ko iyon, natapos na ang pag-iensayo ng araw na iyon. Maraming bata ang mabilis na nagligpit ng kanilang mga nota at lumabas ng silid na may sigla ng mga kabataang kakawala lamang mula sa pansamantalang panggigipit. Ang tawanan, ang tunog ng mga sapatos sa sahig, at ang usapan tungkol sa damit, mga litrato, at iskedyul ng susunod na kompetisyon ay dahan-dahang nawala kasama ng lumalabong ilaw ng takip silim sa likod ng matataas na bintana. Ang practice room, na kanina lang ay tensyonado, ay mabilis na tumahimik. Nananatili na lamang ang amoy ng lumang kahoy, amoy ng mga papel ng nota, at ang mahinang ugong ng air conditioner sa itaas. Isinara ko ang sound control panel isa-isa. Sinuri ang kaayusan ng mga kable, ayon sa ugali ng isang taong nagtatrabaho na hindi pinapalampas ang anumang pagkakamali. Ngunit kahit na sistematiko pa rin ako sa aking trabaho, ang aking isipan ay hindi na nakatuon sa mga kagamitan sa harap ko. Nanatili ito sa dalagitang Pilipino at sa mga mata ng kanyang ama na nakatayo sa labas ng salamin, tila anino ng pagmamahalan na walang karapatang maging malakas. Nang muli akong tumingin, nakita ko na si Alana ay hindi pa lumalabas ng silid. Nakaupo siya mag-isa sa kanyang dating sulok malapit sa bintana, sa isang maliit na upuang kahoy kung saan ang anino ng malamig na ilaw ay tumama sa kalahati ng kanyang katawan na nagpapatahimik sa kanyang mukha, halos malungkot. Hindi siya kumuha ng telepono tulad ng ibang mga bata, hindi siya nagmamadaling umuwi tulad ng isang taong gustong takasan ang isang mabigat na araw. Sa halip, nakaupo siya ng tahimik doon, tila gumagawa ng isang mahalagang ritual na hindi dapat gambalain. Sa kanyang kamay ay mayroon siyang isang maliit na kuwaderno na may cream na tela na pabalat. Ang mga gilid ay nagsisimula nang lumambot mula sa madalas na pagbuklat. Binuksan niya ito ng marahan na tila humahawak sa isang bagay na marupok. Nag-alinlangan ako saglit bago lumapit ng pinakatahimik, hindi dahil gusto kong makialam. Mayroong isang bagay sa atmosfera sa paligid niya na humila sa akin. Nang huminto ako ng hindi kalayuan, malinaw kong nakita ang mga letra sa kuwaderno. Ito ay nasa Tagalog, may maliliit na sulat kamay, maayos at kahanga-hangang ganda. Bawat letra ay sinulat ng may layunin. Tila ang manunulat ay hindi lamang gustong itala ang mga salita, kundi gustong panatilihin ang kahulugan nito upang hindi mawala. Hindi ko maintindihan kahit isang salita. Ngunit sa pagtingin pa lamang, naramdaman ko ang pagmamahalan na inilagay sa bawat linya. Tila nalaman ni Alana na nakatayo ako. Bahagya siyang tumingala. Nagulat saglit bago bumalik sa kanyang mahinahon na ekspresyon. Paumanhin po, aayusin ko na po ang mga gamit ko ngayon, mahina niyang sinabi sa malumanay na English. Okay lang, sagot ko. At ang aking tingin ay nagawi muli sa kuwaderno. Nagsusulat ka ng kanta? Tumingin siya sa aking mga mata at tumahimik saglit. Tila nag-iisip kung gaano kalaki ang pinto ng kanyang mundo na dapat niyang buksan sa akin. Sa huli, bahagya siyang tumango. Opo, luma po itong kanta ni nanay. Hindi ko alam kung bakit ang maikling sagot na iyon ay nagpatigil sa aking puso. Hindi lang dahil sa salitang nanay, kundi dahil sa tono ng kanyang boses nang sinabi niya ito. Napakahina, napakagalang, ngunit puno ng isang bagay na mas malalim kaysa sa dapat dalhin ng isang 17 taong gulang na bata. Kanya bang kanta iyon o kinatha niya mismo? Tanong ko ng maingat. Sa pagkakataong ito, hindi siya agad sumagot. Mahina niyang dinampian ang isang linya sa kuwaderno, tila hinahawakan ang kamay ng isang taong wala na. Opo, kinatha ito ni nanay bago siya pumanaw. Huminto siya saglit at nagpatuloy ng may bahagyang ngiti. Sabi ni nanay, kung sakaling isang araw, miss ko ang bahay, miss ko ang boses niya, o pakiramdam ko ay hindi ako naiintindihan, bumalik lang ako at kantahin ang awiting ito. Dahil sa awiting ito, naroon ang lahat ng nais niyang ipamana. Nakatayo ako ng tahimik nang hindi ko namamalayan. Ang mga salitang iyon ay simple ngunit mabigat kaya't hindi ako makasagot agad. Sa mundo na aking nakasanayan, ang musika ay laging sinusukat sa kalidad ng tunog, katumpakan ng mga nota, reaksyon ng mga manunood, o napatunayang teknikal na pamantayan. Ngunit para sa batang ito, ang isang kanta ay higit pa sa isang sining. Ito ay tila ang huling tahanan, tila ang yakap na
nananatili matapos kunin ng pagkawala ang halos lahat. Umupo ako sa isa pang upuan nang hindi ko namamalayan. Ang boses ko ay automatikong humina. Ang nanay mo ba ay isang mang-aawit? Agad na nagbago ang tingin ni Alana. Hindi ito malalim na kalungkutan na nakakawasak, kundi isang kalungkutan na maayos na pinangangalagaan. Kumanta po si nanay sa Maynila, dahan-dahan niyang sinabi, tila pinipili ang bawat salita mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso sa Cultural Center of the Philippines. Mahal na mahal ni nanay ang entablado, mahal na mahal ang musika, ngunit hindi niya ako tinuruan na kumanta para sumikat. Tinuruan niya akong kumanta para hindi ko malimutan ang sarili ko. Hindi pa ako nakapunta sa Pilipinas, hindi ko alam ang mga detalye tungkol sa mga teatro o lumang kanta doon. Ngunit nang binanggit niya ang pangalan ng lugar na iyon, naramdaman ko na ito ay isang lugar na may sapat na kahulugan upang magbigay pa rin ng liwanag sa boses ng isang anak, kahit na lumipas na ang panahon at ang taong dating nakatayo doon ay wala na sa mundo. Sa labas ng pinto, nakita ko ang anino ng kanyang ama na dumaan sa salamin. Siguro ay bumalik siya upang tingnan kung naroon pa rin siya, ngunit hindi siya pumasok upang manggulo. Huminto lamang siya ng malayo, tulad ng isang taong nakakaalam ng mga hangganan ng pagmamahalan ng husto. Humarap ako sa kanya at bumalik kay Alana. Siguradong napaka-proud ng tatay mo. Yumuko si Alana. Ang kanyang ngiti sa pagkakataong ito ay may halong kahinahunan at sakit na nakatago. Hindi po masyadong nagsasalita si tatay, pero naaalala niya po ang bawat kanta na kinanta ni nanay. Hindi po siya nag-aral ng musika, pero nang pumanaw si nanay, sinimulan ni tatay na patugtugin ang mga lumang kanta ni nanay gabi-gabi. Sabi po ni tatay, kung kakanta pa rin ako, hindi magiging masyadong tahimik ang bahay namin. Mahigpit kong kinagat ang aking labi nang hindi ko namamalayan. Ang pangungusap na iyon ay tila may nagbubukas ng isang bagay sa aking dibdib isa-isa. Naalala ko ang imahe ng lalaking iyon na nakatayo sa labas ng bintana na may magaspang na kamay mula sa matinding pagtatrabaho, ordinaryong damit, at isang tahimik na kilos na halos walang sinuman ang nakakapansin. Ngunit sa tahimik na buhay na iyon, siya ay gumagawa ng isang hindi kapani-paniwalang dakilang bagay. Sinusubukan niyang panatilihin ang boses ng kanyang asawa sa pamamagitan ng kanyang anak na babae na nakatayo sa gitna ng isang mundo na hindi kailanman naging patas sa kanya. Dahan-dahang isinara ni Alana ang kuwaderno at niyakap ito sa kanyang dibdib. Minsan po, baka hindi maintindihan ng nakikinig ang Tagalog, nagpatuloy siya tila kinakausap ang sarili kaysa sa akin. Pero naniniwala po si nanay na kung kumanta ka mula sa pinakatotoo sa iyong puso, maiintindihan ng nakikinig ang pakiramdam kahit hindi nila alam ang bawat salita. Narinig ko na ang ganitong paliwanag mula sa maraming musikero sa buong karera ko, ngunit wala pa akong narinig na kasing totoo nito. Dahil ang batang nasa harap ko ay hindi nagsasalita upang magpahanga, nagsasalita siya tulad ng isang taong kumakapit sa bagay na ito upang mabuhay. Nagsimula akong makaramdam ng pagkabagabag sa sarili kong nakaraan, tulad ng hindi ko pa nararamdaman kailanman. Dati, inakala ko na ang musikang Pilipino ay masyadong mabagal, masyadong sensitibo, masyadong luma. Ngunit ngayon, nagsimula akong magtanong kung ang dating tinatawag kong sobra ay dahil lamang sa wala akong sapat na lalim upang tanggapin ito. Tahimik kaming nakaupo saglit. Ang kalangitan sa labas ng bintana ay nagsimula ng maging kulay kahel-abo. Ang tunog ng mga tao sa loob ng gusali ay dahan-dahang humina hanggang sa nanatili na lamang ang isang komportableng katahimikan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin upang umaliw o purihin dahil ang bawat salitang naiisip ko ay tila napakaliit kumpara sa bigat na dala niya sa kuwadernong iyon. Sa huli, mahina ko lang tinanong, napakahalaga ba sa iyo ng kantang ito? Tumango si Alana. Ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit kakaibang maliwanag. Hindi lang po ito isang kanta, sagot niya. Ito po ang lugar kung saan ako makakabalik tuwing nararamdaman ko na wala akong puwang sa labas ng mundo. Huminga ako ng malalim at tiningnan siya ng mas matagal kaysa sa nararapat. Iyon ang unang pagkakataon na tunay kong naunawaan na ang musika ng ilang kultura ay hindi lamang nilikha para sa libangan. Ito ay nilikha upang panatilihin ang mga alaala, upang panatilihin ang kanilang mga ugat upang hindi sila matangay ng hangin ng mundo at upang bigyan ang mga nawalan ng kanlungan sa tunog ng musika. Nang tumayo ako upang umuwi, nakita ko si Tatay Ben na naghihintay sa dulo ng pasilyo. Tahimik niyang kinuha ang bag mula sa kanyang anak.
Muling niyakap ni Alana ang kuwaderno sa kanyang dibdib at dahan-dahang lumabas kasama ang kanyang ama. Walang masyadong salita sa pagitan ng dalawa, ngunit sa pagitan ng katahimikan na iyon, mayroong isang bagay na mas malinaw kong narinig kaysa sa narinig ko mula sa anumang mamahaling speaker sa aking buhay. Ito ay ang tunog ng pagmamahalan, ang tunog ng hindi pagpayag na tuluyang mawala ang minamahal, at ang tunog ng isang kultura na may buhay pa rin sa dalawang ordinaryong tao. Nang gabing iyon habang nagmamaneho ako pauwi, paulit-ulit kong iniisip ang parehong pangungusap. Kung kumanta ka mula sa pinakatotoo sa iyong puso, maiintindihan ng nakikinig ang pakiramdam kahit hindi nila alam ang bawat salita. Hindi ako sigurado kung handa na akong tanggapin na baka nagkamali ako sa lahat ng akala ko tungkol sa musikang Pilipino. Ngunit may isang bagay na sigurado na ako. Ang awit sa maliit na kuwaderno ni Alana ay hindi isang awit na maaaring ilibing sa likod ng sinuman matagal. At kapag ito ay tunay na inawit mula sa kanyang puso, marahil ako ang pinakamalaking nagbago. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, hindi na ako nagpatugtog ng musika, kahit na karaniwan ay laging may tunog sa aking silid, maging ito ay jazz, bossa nova, o tunog ng piano na nakakatulong magpahinga mula sa pagkapagod sa trabaho. Ngunit nang gabing iyon, kailangan ko ng katahimikan. Dahil sa katahimikan na iyon, mayroong isang bagay na mas malakas kaysa sa lahat ng musikang pinili ko kailanman. Ito ang pangungusap ni Alana. Ito ang imahe ng kuwaderno na may cream na tela na niyakap niya sa kanyang dibdib, at ito ang tingin ni Tatay Ben na mukhang pagod, ngunit hindi kailanman pinakawalan ang pag-asa ng kanyang anak. Kinabukasan, bahagyang mas malamig ang panahon sa paaralan. Ang kalangitan sa labas ay maputla, tulad ng isang araw na may naghihintay na mangyari ng walang malakas na senyales. Ngayon ang araw ng solo auditions para sa kinatawan ng paaralan sa kompetisyon ng estado. Dumating ang lahat ng bata ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Ang mga uniforme ng estudyante ay mas maayos kaysa sa bawat araw. Ang tawanan ay mas mahina, ang mga usapan ay mas maikli. Maging si Chloe, na karaniwang mukhang kumpiyansa na halos mayabang, ay may tensyon din sa sulok ng kanyang bibig. Alam ng lahat na ngayon ay hindi lang tungkol sa pag-awit, kundi ang araw kung kailan may makikita at may maitutulak pabalik sa anino. Ang maliit na auditorium ng paaralan ay inayos bilang pansamantalang audition area. Ang ilaw sa entablado ay napakaputi kaya't halos malamig. Nakatayo ako sa aking dating pwesto sa likod ng sound control desk. Sinuri ang antas ng mikropono, sinuri ang frequency, sinuri ang reverberation ng silid, at ginawa ang lahat ng aking tungkulin. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw kong alam na hindi ko tinitingnan ang araw na ito nang may paningin lamang ng isang technician. Naghihintay ako ng isang bagay na hindi maipaliwanag, tila ang aking puso ay alam na bago pa ang aking katuwiran na ang isang kanta ay susubukan hindi lamang ng mga tenga ng nakikinig, kundi ng pagtatangi ng buong mundo na nakatayo sa harap ng may-ari nito. Naglakad si Daniel, sinuri ang listahan na may seryosong ekspresyon. Nagsalita siya sa ibang mga hurado ng may galang, propesyonal at kumpiyansa, tulad ng isang taong naniniwala na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Inanunsyo niya ang pagkakasunod-sunod ng mga kakanta isa-isa at gaya ng inaasahan, si Chloe ang unang kumanta. Lumakad siya sa entablado nang may buong kahandaan, tuwid ang balikat, bahagyang nakataas ang ulo sa paraang mahusay na nasanay. Ang kanyang damit ay napakaayos na halos walang depekto. Nang magsimula ang tunog ng piano, inilabas niya ang kanyang boses nang may katumpakan sa halos bawat punto. Tanggap ko ng tapat na mahusay si Chloe. Mayroon siyang mahusay na pagkontrol sa paghinga, disiplinado, alam ang kanyang mga anggulo, at alam kung paano manalo sa puso ng mga hurado. Ang kanyang boses ay umugong ng kontrolado, matatag ang matataas na nota, malinis ang mga paglipat. Lahat ay tama sa kahulugan na pinupuri ng modernong sistema ng pagtuturo. Ngunit habang lalo ko siyang pinakikinggan, lalo akong nakakaramdam na tila tumitingin ako sa isang palamuti na sobrang kintab. Magaling itong sumalamin sa ilaw, ngunit hindi ito sapat na mainit para ilagay ng sinuman ang kamay dito at maramdaman ang buhay sa loob. Nang matapos kumanta si Chloe, agad na umugong ang palakpakan. Ngumiti si Daniel nang may kasiyahan na hindi niya sinubukang itago. Yumuko siya at may sinabing bagay sa mga hurado. Ang kanyang mukha ay puno ng paniniwala na ang karapat-dapat na tao ay nakatayo sa tamang posisyon. Ang susunod na bata ay kumanta
ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang ilan ay mahusay, ang ilan ay masyadong kinakabahan, ang ilan ay may talento ngunit hindi pa matatag. Ang atmosfera sa buong silid ay dumaloy ayon sa plano ng pagpili na nakasanayan ng lahat hanggang sa tinawag ang pangalan ni Alana. Sa sandaling iyon, hindi naman talaga tumahimik ng malinaw ang buong silid, ngunit para sa akin, ang lahat ng tunog sa paligid ko ay tila kusang lumayo. Nakita ko si Alana na dahan-dahang tumayo mula sa upuan. Hindi siya lumakad na may kilos ng isang taong gustong manakop ng sinuman. Hindi siya sumubok na gawing mas kakaiba ang sarili kaysa sa iba. Ginabayan lang niya ang kanyang katawan ng may kahinahunan, tulad ng isang taong may dalang isang bagay sa kanyang puso ng may paggalang kaysa sa ambisyon. Wala sa kanyang kamay ang kuwadernong iyon, ngunit kakaiba akong naramdaman na ang awit sa loob nito ay lumalakad sa entablado kasama niya. Nakatayo siya sa gitna ng puting ilaw ng entablado, huminga ng malalim isang beses lamang at bahagyang tumango sa naglalaro ng piano. Tiningnan ko si Daniel, nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang ekspresyon ay mas kalmado kaysa sa karaniwan, tila naghahanda ng humusga ng isang bagay ng maaga. Samantala, si Tatay Ben ay nakatayo sa likod ng auditorium malapit sa pinto. Ang kanyang dalawang kamay ay magkadikit ng mahigpit kaya't nakikita ang mga ugat. Hindi ko inisip na pumasok siya upang umasa ng tagumpay. Inisip ko na pumasok lang siya upang naroon sa araw na kailangan ng kanyang anak na tumayo mag-isa sa gitna ng mga mata ng buong silid. At pagkatapos, inilabas ni Alana ang unang nota. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag nang hindi nababawasan ang katotohanan dahil ang nangyari sa sandaling iyon ay hindi lang ang simula ng isang kanta, kundi tila mayroong nagbukas ng isa pang pinto ng mundo sa gitna ng auditorium na ito. Hindi masyadong malakas ang kanyang boses. Hindi ito umugong sa tenga sa paraan na ginagamit ng ilang mang-aawit upang magpakita ng kapangyarihan. Ngunit ito ay malalim, mainit, at may malinaw na nilalaman ng damdamin sa bawat alon ng tunog. Kaya't agad kong naramdaman na ang lahat sa silid ay tumitingin at nakikinig ng may parehong likas na ugali. Kumanta siya sa Tagalog. Ang mga salita na hindi ko maintindihan kahit isang salita ay dumaloy sa hangin ng may bigat. Mayroong kahinahunan na hindi kahinaan, mayroong kalungkutan na hindi sumusuko, at mayroong pangungulila na hindi humihingi ng awa mula sa sinuman. Akala ko noon na ang hindi pagkakaintindi sa wika ay hindi magpapahintulot sa amin na lubusang maunawaan ang kanta. Ngunit sa sandaling iyon, alam ko na mali ang akala ko tungkol sa tao dahil kahit hindi ko alam ang kahulugan ng bawat salita, nararamdaman ko pa rin ang ginagawa ng kanta sa puso ng bawat isa. Tila mayroong hindi nakikitang kamay na dahan-dahang humahawak sa pinakasensitibong punto. Ang boses ni Alana ay hindi ako dinala sa entablado. Dinala ako nito sa isang tahanan na hindi ko pa nakikita, sa isang babae na hindi ko pa nakikilala. Ngunit nagsimula akong maramdaman ang kanyang presensya sa pamamagitan ng kanyang anak na kumakanta sa harap ko. Naalala ko ang sinabi ni Alana na ang kantang ito ay mayroong lahat ng nais ipamana ng kanyang ina at ngayon, masakit kong naunawaan ang pangungusap na iyon. Ang kantang ito ay mayroong pagmamahalan ng ina, ang katahimikan ng ama, ang kalungkutan ng paglaki sa pagitan ng dalawang kultura at ang pagsisikap na hindi malimutan ang tunay na pinagmulan ng puso. Ang buong auditorium ay tumahimik ng kakaiba. Walang gumalaw, walang bumulong. Wala man lang mabilis na kilos ng mga hurado na laging nagsusulat. Ang ilang mga bata na kanina lang ay seryoso ang mukha dahil sa kompetisyon ay ngayon ay nakatitig sa entablado na tila nakalimutan na nila na nasa isang audition sila. Nakita ko ang isang babae sa faculty na mahigpit na nakakagat ang kanyang labi, tila pinipigilan ang isang bagay at ako mismo ay napagtanto na humihinga ako ng mahina ng hindi sinasadya, tila natatakot na ang kaunting galaw ay magpapabasag sa sandaling ito. Hindi ginamit ni Alana ang kanyang boses upang ipagmalaki ang kanyang kakayahan. Hindi niya sinubukang pahangain ang lahat sa pamamagitan ng teknikal na husay o mahirap na matataas na nota. Ngunit habang patuloy siyang kumanta, lalo kong nakita na ang kanyang kadakilaan ay naroon mismo sa pagkaalam na ang kantang ito ay nangangailangan ng katotohanan, hindi ng labis na pagtatanghal, nangangailangan ng buong paglalagay ng puso nang hindi humihingi ng paunang pagtanggap, at iyon ang nagpatibay dito kaysa sa lahat ng bagay sa silid na ito. Nang pumasok ang kanta sa pinakamalalim na bahagi nito, ang kanyang boses ay tila lumiwanag mula sa loob.
Hindi ito ang liwanag ng kaligayahan, kundi ang liwanag ng isang maliit na ilaw na nakasindi pa rin sa gitna ng malakas na hangin. Minsan itong nanginig, ngunit hindi namatay, at dahil halos mamatay na ito ng maraming beses, mas maganda ito kaysa sa kayang iwasan ng mata. Hindi ko kailanman inisip na ako ay magkakaramdam, na tila may nagbubukas ng mga lumang sugat sa aking puso na hindi ko kailanman tinanggap na naroon dahil sa isang kantang Pilipino. Ngunit sa sandaling iyon, tunay kong naramdaman na ang boses ni Alana ay nagdadala sa lahat ng tao sa silid na ito upang harapin ang kanilang minamahal, ang nawala at ang nais pa ring panatilihin upang hindi mawala. Nang dahan-dahang lumabo ang huling nota, walang agad na pumalakpak. Ang katahimikan pagkatapos ng kanta ay hindi pag-aalinlangan, kundi ang katahimikan ng isang taong bagong naantig ng malalim upang makabalik agad sa normal. Tumingin ako sa paligid ng silid at agad na nalaman na hindi lang ako ang nakakaramdam ng ganito. Maraming bata ang namumula ang mata. Ang ilang guro ay nakatitig sa entablado nang hindi itinatago ang kanilang pagkabigla. Si Tatay Ben, na nakatayo sa likod ay bahagyang yumuko, ngunit mas malinaw kung nakita ang kinang sa kanyang mga mata kaysa sa anumang oras. Hindi siya ngumiti ng malaki, hindi siya nagpakita ng malalaking kilos. Nakatayo lamang siya doon, tulad ng isang taong nakarinig ng boses ng mahal sa buhay na nabuhay muli sa paghinga ng kanyang anak. At pagkatapos, sa wakas ay umugong ang palakpakan. Sa simula, mula sa isang sulok bago kumalat sa buong auditorium, hindi ito palakpak na nagbibigay inspirasyon bilang paggalang, kundi palakpak ng pagtanggap sa pamamagitan ng likas na ugali, isang pagtanggap na nangyari bago ang anumang pag-iisip, bago ang anumang pagtatangi, at bago ang anumang pagkalkula. Naramdaman kong pumapalakpak din ang aking mga kamay, kahit hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang pumalakpak. Ngunit habang ang lahat ay tila nagbubukas ng daan para sa katotohanan na tumayo sa gitna ng silid ng may dignidad, nakita ko si Daniel na dahan-dahang sumandal. Ang kanyang ekspresyon ay hindi lumambot kahit kaunti. Sa halip, ito ay mas tumigas, tulad ng isang taong bagong nakakita ng isang bagay na hindi niya makontrol. At dahil hindi niya makontrol, handa siyang tanggihan ito. Naghintay siya hanggang humina ang palakpakan at nagsalita ng may masyadong tuwid na boses. Maganda ang damdamin. Huminto siya saglit bago nagpatuloy. Ngunit para sa isang kompetisyon sa antas ng estado, kailangan natin ng higit na unibersalidad at neutralidad. Ang ganitong uri ng kanta ay masyadong tiyak. Sa tingin ko, mas angkop ka na suportahan ang pangkalahatang koponan kaysa maging nangunguna. Naramdaman kong agad na lumamig ang hangin sa silid. Ang kanyang mga salita ay hindi lang tinanggihan ang pag-awit ni Alana. Tinanggihan nito ang lahat ng bagong nangyari sa harap ng lahat. Tinanggihan ang katotohanan na bagong naramdaman ng buong silid dahil lang sa hindi ito akma sa balangkas na pinili niya ng maaga. Hindi umangal si Alana. Yumuko lamang siya bilang pagtanggap at dahan-dahang lumakad pababa ng entablado. Ang kanyang ekspresyon ay masyadong kalmado kaya't mas lalo kong nalaman kung gaano kalalim ang sakit na nangyari. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na minsan, ang pinakamalupit na bagay ay hindi ang hindi pagpapahalaga, kundi ang makita at piliing pigilin pa rin ito dahil hindi ito akma sa nais mong paniwalaan. At alam ko rin na mula sa puntong ito, ang kwento ni Alana ay hindi na lamang tungkol sa isang bata na binubuli sa isang choir team, kundi nagiging patunay ng isang bagay na mas malaki kaysa roon, isang patunay kung ang katotohanan ng isang boses ay magiging sapat na lakas upang masira ang pader ng pagtatangi na maingat na itinayo ng matagal sa mundo na ito. Matapos bumaba ang hatol sa gitna ng auditorium na tila isang malamig na bakal na nakatapak sa bawat damdamin, walang sinuman ang agad na nagsalita. Maraming bata na kanina lang ay pumalakpak kay Alana, nang may tapat na tingin ay ngayon ay nakaupo ng tahimik tila pinilit na lunukin ang isang bagay. Ang ilang guro ay umiwas ng tingin. Ang ilang hurado ay nagkunwaring walang kakaiba kahit na ang katahimikan sa silid na iyon ay mas malinaw kaysa sa anumang salita na nakita na ng lahat ang katotohanan, ngunit hindi lahat ay may lakas ng loob na panagutan ang katotohanan iyon. Samantala, lumakad si Alana pababa ng entablado nang may kalmadong kilos na nakakasakit. Walang luha, walang pagmamadali, wala man lang pagtatanggol sa kanyang dignidad tulad ng gagawin ng maraming teenager. Bumalik lang siya sa kanyang dating upuan, inilagay ang dalawang kamay sa kanyang kandungan ng maayos at tumingin sa sahig saglit.
Inisip ko na ang pag-iyak doon ay maaaring mas magpagaan ng aking pakiramdam dahil kahit papaano magkakaroon ng malinaw na anyo ang sakit. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nagparamdam sa akin ng mas malalim na sugat, isang sugat ng isang taong sanay humarap sa kawalan ng katarungan nang hindi nagiging pabigat sa sinuman. Nang matapos ang audition, dahan-dahang lumabas ang ibang mga bata sa grupo. Ang ilan ay humawak sa braso ni Alana nang mahina at maikling sinabi na napakaganda ng kanyang pag-awit. Ang ilan ay walang sinabi, nagbigay lang ng tingin na puno ng pagkakahiya at pagkahabag. Nakita ko siyang ngumiti sa kanilang lahat ng may galang, sa paraan na mas nagpabigat sa puso ng tumitingin dahil ang ngiting iyon ay hindi sa isang taong hindi nasasaktan, kundi sa isang taong nagsisikap na huwag gamitin ang kanyang sakit upang pabigatin ang sinuman. Si Tatay Ben ay naghihintay pa rin sa kanyang dating pwesto malapit sa pinto. Hindi siya nagmadaling lumapit sa kanya, tulad ng isang taong gustong umaliw ng labis. Tumayo lamang siya doon, nagbigay ng espasyo, nagbigay ng oras, at hinayaan ang kanyang anak na lumapit sa kanya. Nang lumapit si Alana, iniabot niya ang isang bote ng tubig nang walang salita. Kinuha niya ito gamit ang dalawang kamay, bahagyang yumuko, at uminom ng isang maliit na buhok bago silang dalawa ay lumabas ng tahimik. Tiningnan ko ang eksenang iyon at naramdaman ko na tila nakakakita ako ng isang uri ng wika na hindi nangangailangan ng kahit isang salita, ngunit puno ng pagmamahalan, paggalang, at malalim na pagsuporta sa isa't isa. Mas matagal akong nagligpit ng mga kagamitan kaysa sa karaniwan ng araw na iyon, hindi dahil mayroong anumang partikular na dapat suriin, kundi dahil ayaw ko pang hayaan ang sarili kong bumalik ng mag-isa na may damdamin na wala pa akong malagyan. Sa huli, nang lumabas ako sa gilid ng gusali, nakita ko ang mag-ama na nakaupo sa isang kahoy na bangko sa ilalim ng isang malaking puno malapit sa parking lot. Ang malamig na ilaw ng pagtatapos ng araw ay nagiging isang malabong ginto. Nakasandal ng bahagya si Tatay Ben, ang isang kamay ay may hawak na nakabukas na kahon ng pagkain, ang isa naman ay nakapatong sa kanyang tuhod. Nakaupo si Alana sa tabi niya. Hindi siya masyadong kumakain, inuusog lang ang kanin sa kahon gamit ang kutsara tulad ng isang taong nagsisikap na magkunwari na normal. Nag-alinlangan ako saglit bago lumapit. Nang makita nila ako, bahagyang tumayo si Alana, tila nahihiya, samantala si Tatay Ben ay mabilis na gumalaw, tila babangon din. Ang eksenang iyon ay mas nagpahiya sa akin sa mundo na aking nakasanayan. Isang mundo kung saan ang mga tao ay nagpapakita ng paggalang lamang sa harap ng mga taong may mas mataas na kapangyarihan. Ngunit para sa dalawang taong ito, ang paggalang ay tila bahagi ng kanilang paghinga, isang bagay na naroon sa maliliit na kilos ng hindi nag-iisip. Huwag na po kayong tumayo, mabilis kong sinabi at umupo sa kabilang dulo ng bangko matapos tumango si Tatay Ben. Napakaganda ng pag-awit ni Alana ngayon. Bahagyang yumuko si Alana, tila nahihiya sa papuri. Tiningnan ako ni Tatay Ben nang may malalim na tingin. Hindi siya agad sumagot, ngunit nang magsalita, ang kanyang boses ay mas malumanay at malinaw kaysa sa narinig ko. Kailanman, salamat po. Napakasipag niya. Ang maikling pangungusap na iyon ay mukhang ordinaryo, ngunit ang nakatago sa ilalim ng salitang sipag ay napakabigat kaya't agad kong nalaman na hindi lang ito nangangahulugan ng pag-iensayo ng kanta. Dahan-dahang humaba ang aming pag-uusap nang hindi namin namamalayan. Nalaman ko na si Tatay Ben ay nagtatrabaho bilang maintenance at nagbubuhat ng mga bagay sa bodega sa loob ng maraming taon. Kung may trabaho siya, gabi na siyang umuwi. Kung wala, naghahanap siya ng bagong trabaho ng maaga pa sa umaga. Ang kanyang buhay ay hindi kailanman sapat na matatag upang magplano ng matagal, ngunit isang bagay na hindi niya kailanman pinalampas ay ang oras upang sunduin at ihatid ang kanyang anak at maghintay sa kanya sa labas ng practice room. Minsan po, namagana ang kamay ni Tatay kaya't hirap na po siyang humawak ng kutsara, mahina niyang sinabi. Tila nagtatapat ng isang katotohanan na ayaw niyang makita ng sinuman, pero nagpapatugtog pa rin si Tatay ng mga kanta ni Nanay gabi-gabi. Bahagyang ngumiti si Tatay Ben nang banggitin ng kanyang anak ang bagay na iyon. Ang kanyang ngiti ay hindi ng isang taong ipinagmamalaki ang pagod, kundi ng isang taong pinipili na tanggapin ito dahil mayroong isang bagay na mas mahalaga. Kung walang musika ang bahay, masyadong tahimik, dahan-dahan niyang sinabi. At kung masyadong tahimik ang bahay, nagsisimula tayong makalimot kung saan tayo nanggaling. Nakaupo ako at nakinig ng hindi na nakikialam.
dahil naramdaman ko na ang bawat salita niya ay hindi sinadya upang ipaliwanag ang kanyang sarili upang kaawaan. Sa halip, nagsalita siya tila pinoprotektahan ang isang halaga ng tahimik, isang halaga na sa mabilis na pamumuhay ng Amerika ay halos walang sinumang humihinto upang pakinggan ng sapat upang maunawaan. Ikinuwento niya sa akin na noong nasa Pilipinas sila, ang kanyang asawa, si Lita, ay may entablado, may mga taong nakakakilala sa kanyang boses, may buhay na buong pusong konektado sa musika. Ngunit matapos lumipat ang dalawa sa Amerika, hindi na binigyan ng pagkakataon ang sining. Ang pangangailangan para sa upa, pagkain, insurance, at pag-aaral ng anak ang nagpilit sa pangarap na maitago ng maayos, tulad ng isang magandang damit na hindi na magkakaroon ng pagkakataong isuot muli. Hindi kailanman nagreklamo si Lita, hindi kailanman sinisi ang kapalaran. Dahan-dahan lamang niyang binago ang kanyang pag-awit sa entablado upang maging mahinang tunog sa kusina habang nagluluto ng kanin o habang nagtitiklop ng damit para sa kanyang anak. Palaging sinasabi ni nanay na kung araw-araw tayong lumalayo sa bahay, kahit papaano, huwag tayong lumayo sa ating sariling puso, patuloy ni Alana. Ang kanyang mga mata ay may kinang na hindi galing sa luha, kundi tila galing sa mga alaala na mainit pa rin. Kaya tinuruan ako ni nanay na kumanta ng mga awiting Pilipino bata pa lang ako, hindi para maging mas magaling kaysa sa iba, kundi para malaman ko na kahit hindi maintindihan ng iba ang bawat salita, kailangan ko pa ring huwag kalimutan ang sarili nitong kahulugan. Nang sandaling iyon, mas malinaw kong naunawaan na ang tinanggihan ni Daniel sa entablado ay hindi lamang ang solo performance ng isang bata. Tinanggihan niya ang koneksyon ng isang pamilya, tinanggihan ang matagal na pagtatrabaho ng isang ama, tinanggihan ang huling boses na iniwan ng isang ina, at tinanggihan ang karapatan ng isang batang babae na panatilihin ang kanyang mga ugat sa isang mundo na gustong gawing neutral ang lahat hanggang sa ito ay maging walang laman. Tinanong ko siya ng direkta kung naisip ba ni Alana na sumuko sa pagsisikap, sumuko sa pagiging matatag, sumuko sa pagkapit sa kantang iyon na parang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Tumahimik siya saglit bago sumagot, "Opo, minsan po. Pagod na po ako. Pagod sa pagpapatunay na ang kahinahunan ay hindi nangangahulugang kahinaan. Pagod sa pagtingin ng mga tao sa kanta ni nanay na parang luma at kakaibang bagay na hindi bagay dito." Mahina siyang huminga, pero sa bawat pag-iisip na bibitawan ko, naaalala ko ang paghawak ni nanay sa kamay ko at sinasabi na ang boses natin ay maaaring hindi ang pinakamalakas sa silid. Ngunit kung ito ang pinakatotoo, ito ang tatagal ng pinakamatagal. Hindi ko alam kung bakit ang pangungusap na iyon ay tila may impact sa aking dibdib. Hindi ito salita ng isang taong nangangarap na talunin ang mundo, kundi salita ng isang taong naiintindihan ang tunay na halaga ng pagiging. Marahil ang pinakamalalim na aral sa kwentong ito ay hindi ang pagtalos sa pagtatangi ng iba, kundi ang hindi pagpapayag na alisin ng mga pagtatanging iyon ang ating tunay na boses. Matapos ang araw na iyon, nagsimula kong mas obserbahan si Alana sa bawat pag-eensayo, ngunit hindi na bilang tagamasid. Sinimulan kong tulungan siya sa maliliit na paraan na kaya ko. Inaayos ang posisyon ng mikropono upang mas akma sa kanyang saklaw ng boses, humihinto upang makinig kapag mag-isa siyang nagpa-practice ng boses, at minsan ay nagtatanong lang kung, "Pagod ka ba ngayon?" Ang mga ordinaryong tanong na ito ay nagparamdam sa akin na hindi niya kailangan ng awa mula sa sinuman. Ang kailangan lang niya ay isang taong tunay na nakikinig, nang hindi nagmamadaling humusga. Samantala, si Tatay Ben ay patuloy na dumarating araw-araw. Tahimik siyang nakatayo. Minsan ay may dalang bag ng pagkain o bote ng tubig. Minsan nakikita ko siyang kumuha ng lumang telepono at nagpapatugtog ng ilang recording at paulit-ulit itong pinakikinggan na may mukha na malinaw na lumambot. Nahulaan ko na baka iyon ang boses ni Lita o baka ang boses ng kanyang anak na nai-record niya upang tulungan ang kanyang sarili sa isang mabigat na araw ng trabaho. Walang nagpaliwanag, ngunit nagsimula akong maunawaan na para sa ilang tao, ang pagmamahalan ay hindi kailanman may anyo ng isang deklarasyon. Ito ay nasa pagiging consistent, sa pagdating, sa hindi pagkawala. Habang papalapit ang araw ng malaking kompetisyon, lalong tumitindi ang tensyon sa paligid ng koponan. Lahat ng bata ay sinanay upang maging mas tumpak, mas mahigpit, at mas nagkakaisa. Ngunit sa ilalim ng kahandaang iyon, naramdaman ko na mayroong isang bagay na mas mahigpit na pinipigilan kaysa dati.
Ang boses ni Alana ay maganda pa rin tulad ng dati, ngunit ngayon, mas malinaw kong naririnig na mayroong napakalaking puwersa na sumusubok na pilitin ito sa isang balangkas na mas makitid kaysa sa kanyang tunay na sarili. Habang si Chloe ay patuloy na itinutulak sa harap, tila ang lahat ay dapat matapos ayon sa script na isinulat ni Daniel ng maaga. Ngunit sa loob ko, nagsimula na akong maniwala na ang ilang bagay ay hindi kayang pigilan ng matagal. Hindi dahil ito ay sasabog sa galit, kundi dahil ang ilang katotohanan ay may sariling kalikasan. Kahit na pilitin itong tumahimik, makakahanap ito ng paraan upang maglabas ng tunog sa araw na magbigay ng pagkakataon ng mundo kahit isang segundo lang. At kakaiba kong naramdaman na ang gabi ng tunay na kompetisyon na papalapit ay maaaring hindi lang ang gabi ng paghusga kung sino ang mananalo o matatalo, kundi isang gabi kung kailan ang lahat ng matagal ng pinipigilan ay ilalabas sa liwanag ng sabay-sabay. Handa man o hindi ang ilang tao na tanggapin ito. Ang gabi ng kompetisyon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sa loob ng maraming araw bago iyon, ang lahat sa akin ay tila nakabitin sa tensyon kaya't ang oras ay gumalaw ng mabagal. Ngunit nang pumasok ang sasakyan ng team sa malaking performing arts center ng gabing iyon, naramdaman ko na ang lahat ay tumatakbo patungo sa isang punto ng sabay-sabay. Ang mga ilaw sa harap ng auditorium ay maliwanag na maliwanag. Ang mga sasakyan ng mga magulang ay mahigpit na nakapila. Ang mga tao ay nakasuot ng maayos. Ang mga tunog ng pag-uusap ay halo-halo sa mga anunsyo ng mga staff sa buong lugar. Ang amoy ng mamahaling pabango na may halong amoy ng bagong program sheet ay lumulutang sa hangin. Lahat ay tila isang mahalagang kaganapan ng kabataan na mahusay na inihanda, perpekto at kontrolado. Ngunit habang ang lahat sa labas ay mukhang maayos, kakaiba kong naramdaman ang pagiging marupok nito. Umakyat ako sa aking pwesto sa sound control room bago pa man magsimula ang programa. Lahat ng kagamitan ay sinuri ng paulit-ulit hanggang sa halos walang puntong pwedeng magkamali. Bawat mikropono ay nagbibigay ng normal na signal. Ang pangunahing speaker at monitor speakers ay gumagana ng perpekto. Ang backup power system ay handa ng gamitin. Maingat kong sinuri ang mga numero sa screen kahit na sa loob ko, ang pinaka-pinag-aalala ko ng gabing iyon ay hindi ang makina kundi ang tao, isang dalagita na pinilit na tumayo sa likod sa buong panahon. At ang buong mundo na gustong humusga kung ano ang dapat nasa gitna ng liwanag at kung ano ang dapat iwanan sa anino. Nang dumating ang oras, tumingin ako sa likod ng entablado sa pamamagitan ng salamin. Ang mga bata mula sa iba't ibang paaralan ay naghahanda. Ang iba't ibang kulay ng mga costume ay gumagalaw sa ilalim ng malabong ilaw. Ang mga coach ay naglalakad. Ang ilang mga magulang ay niyakap ang kanilang mga anak. Ang ilan ay hinawakan ang kanilang balikat upang magbigay ng suporta, ang ilan ay kumuha ng kanilang telepono upang maglitrato nang may pagmamalaki na umapaw sa kanilang mga mata. Samantala, ang koponan ng Virasan High School ay nakatayo ng maayos sa kanilang dark-colored choir uniforms. Si Daniel ay naglalakad, sinuri ang kaayusan ng lahat ng may kalmado at seryosong ekspresyon na mahirap basahin kung ano ang nasa isip niya. Si Chloe ay nakatayo sa pinakamalapit sa kanya at siyempre, ang kanyang posisyon ay nanatiling prominente tulad ng dati. Samantala, si Alana ay nanatili sa likod. Ang kanyang maliit na katawan ay halos natunaw sa ibang mga kasama, ngunit may kakaiba sa kanyang tindig ng gabing iyon. Hindi ito paglaban, hindi ito galit, at hindi ito kawalan ng pag-asa. Ito ay ang katahimikan ng isang taong nakasama ang isang bagay na malalim kaya't hindi na siya nalog ng anumang mababaw na bagay. Tiningnan ko ang hanay ng mga manonood sa harap at nakita ko si Tatay Ben na nakaupo ng hindi kalayuan sa entablado. Suot niya ang isang simpleng dark-colored shirt at isang lumang suit na sinikap niyang plantsahin ng pinakamahusay. Ang buong suot niya ay hindi talaga kakaiba sa gitna ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit, ngunit kakaiba akong naramdaman ang pagbigat sa aking dibdib. Dahil alam kong hindi siya pumunta rito upang magpakita. Pumunta siya upang naroon sa gabi na muling haharapin ng kanyang anak ang mundo. At hindi niya hahayaan na hanapin siya at hindi siya makita. Nagsimula ang kompetisyon ng may karangalan. Ang iba't ibang paaralan ay nagtanghal ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang ilang koponan ay mahusay. Ang ilan ay nagkamali ng kaunti. Ngunit sa pangkalahatan, ang lahat ay dumaloy ng propesyonal. Ang palakpakan ay umugong ng tuloy-tuloy. Ang mga hurado ay nagsusulat ng mga marka ng may seryosong ekspresyon. Ang host ay nag-aanunsyo ng bawat bahagi ng maayos.
Tila ang gabing ito ay idinisenyo upang ang pagiging perpekto ang manalo. Nang dumating ang turn ng Virasan High School, naramdaman kong huminga ako ng mababaw ng hindi sinasadya. Sabay-sabay na lumakad ang mga bata sa entablado. Ang malambot na gintong ilaw ay tumama sa hanay ng koro na nagpapaganda sa kanila na halos walang depekto. Kumilos si Daniel upang pumunta sa kanyang posisyon bilang konduktor ng may kumpiyansa. Lahat ay tila ayon sa kanyang nais na imahe. Maayos na lumipas ang unang kanta. Walang nagkamali sa pangalawang kanta. Nakuha ni Koey ang kanyang angkop na solo. Ang kanyang boses ay malakas at matalas ayon sa pamantayan. Ang lahat ng tempo ay mahigpit ayon sa pag-iensayo. Ngunit bilang isang taong nagtrabaho sa tunog sa buong buhay ko, alam kong ang pagiging perpekto ay madalas na mas marupok kaysa sa pagiging hindi perpekto. Kailangan ito ng kontrol sa bawat bahagi. At sa sandaling masira ang isang bahagi, ang buong imahe ay maaaring gumuho sa isang kisap mata. Nangyari ito sa susunod na kanta nang walang babala. Ang tunog mula sa pangunahing mikropono ay bumaligtad ng isang segundo lang bago tuluyang nawala, sinundan ng putol-putol na tunog ng instrumento na tila may biglang humugot ng plug. Agad akong yumuko at tumingin sa control panel. Ang ilang indicator lights ay kumurap ng mali ang ritmo at namatay. Ang mahinang ham na tunog mula sa electrical system ay umugong sa control room ng nakakatakot. Pagkatapos, maging ang ilaw sa entablado ay kumurap at nalubog sa kadiliman ang kalahati ng silid. Mabilis akong gumalaw, ayon sa lahat ng aking instincts na sinanay. Sinuri ang pangunahing channel, lumipat sa backup system, ni-reset ang ilang module, tinawag ang field staff sa pamamagitan ng intercom. Lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo, ngunit sa pakiramdam ko, napakatagal nito, tila humiwalay ang oras mula sa tunay na mundo. Nagsimulang umugong ang mga manonood, bumubulong ng sunod-sunod. Ang mga bata sa entablado ay natigilan, ang ilan ay nagkatinginan ng may takot. Nakatayo si Daniel ng matigas sa harap ng entablado, tila isang taong namuhay sa buong buhay sa pag-aayos ng mga bagay, ngunit hindi kailanman naghanda para sa araw na hindi susunod ang mundo sa kanyang plano. Nag-anunsyo ang staff ng paumanhin sa pamamagitan ng emergency system. Ang anunsyo ay paos at hindi matatag, na mas nagpataas ng pagkabalisa sa atmosfera. Nagsimulang gumalaw ang mga manonood. Ang ilan ay tumayo mula sa kanilang mga upuan, ang ilan ay nag-uusap ng malakas. Ang mga bata sa koponan ng Virasan ay malinaw na nawalan ng focus. Nakita ko si Koey na naghahanap kay Daniel na may mga mata na hindi pa kailanman kailangang humarap sa ganitong kawalan dahil sa lahat ng panahon, nakatayo siya sa isang lugar kung saan mayroong laging handang sumuporta sa lahat. At sa gitna ng kaguluhang iyon, nakita ko si Alana na gumalaw. Sa simula, isang maliit na hakbang lang ito palabas ng hanay, isang hakbang na walang nag-utos, walang nagpatnubay, walang spotlight na sumunod, walang musika na nagbigay daan. Lumakad lang siya sa harap ng tahimik, ngunit ang katahimikan na iyon ay nagpatingin sa akin at sa maraming tao ng sabay-sabay tila mayroong humila sa aming mga mata. Lumakad si Alana sa pinakaharap ng entablado, sa ilalim ng kaunting natitirang ilaw. Ang kanyang mukha ay hindi kapani-paniwalang kalmado. Walang bakas ng pagnanais na agawin ang atensyon, walang takot, at walang pag-aalinlangan ng isang taong gagawa ng higit sa kanyang kaya. Mayroon lamang ang malalim na katahimikan na nakita ko ng gabing binuksan niya ang kuwaderno ng kanyang ina. Huminga siya ng isang beses lamang at nagsimulang kumanta. Walang mikropono, walang sumusuportang musika, walang suporta mula sa anumang sistema. Mayroon lamang ang simpleng boses ng tao na lumutang sa gitna ng auditorium na puno pa rin ng galaw at kaguluhan, ngunit agad na nangyari ang himala. Ang unang tunog niya ay hindi sumubok na labanan ang kaguluhan. Ito ay nagpakita lamang ng totoo. At dahil sa katotohanan na iyon, dahan-dahang tumahimik ang lahat sa paligid. Tila ang buong auditorium ay inanyayahan na huminto sa paghinga ng sabay-sabay. Kumanta siya sa Tagalog, ang kanta ng kanyang ina. Ang kanta na minsan ay nasa maliit na cream-colored na kuwaderno. Ang kanta na mayroong tahanan, pangungulila, kahinahunan, at mga ugat ng isang tao na nakatago sa bawat salita. Hindi ko pa rin maintindihan ang kahulugan ng wika. Ngunit ng gabing iyon, hindi ko na kailangan ng pagsasalin dahil ang lumabas mula sa boses ni Alana ay mas malinaw kaysa sa mga salita. Ito ay pagmamahalan na hindi nangangailangan ng paliwanag, kalungkutan na hindi humihingi ng awa, kalakasan na hindi sumisigaw,
at dignidad ng isang taong, kahit na itinulak sa likod, ay hindi kailanman pinayagan ang kanyang puso na lumuhod. Habang patuloy siyang kumanta, lalong lumawak ang kanyang boses nang hindi kapani-paniwala. Hindi ito malakas na tunog na pinilit, kundi parang malinaw na alon ng tubig na kusang lumalawak ayon sa kanyang kalikasan, hanggang sa huli, umabot ito sa bawat sulok ng auditorium. Ang dating kaguluhan ay dahan-dahang nawala, tulad ng alikabok na bumaba sa sahig. Daan-daang manonood na kanina lang ay balisa, ay ngayon ay tahimik na tahimik. Nakita ko ang mga tao sa gitnang hanay na inilagay ang kanilang mga telepono. Nakita ko ang isang matandang babae na mahinang tinakpan ang kanyang bibig. Nakita ko ang mga hurado na huminto sa pagsusulat nang hindi nila namamalayan, at nakita ko ang mga bata sa entablado na dahan-dahang humarap sa kanilang kasama sa kuponan na may ekspresyon na tila ngayon lang nila siya tunay na nakita. Para sa akin, ang sandaling iyon ay permanenteng sumira sa isang bagay sa loob ko. Sinira nito ang pagmamataas na minsan ay nag-iisip na ang musika ay magiging dakila lamang kung dumaan sa pagpipino ng modernong tekniko sa pamamagitan ng perpektong sound system at sa pamamagitan ng pamantayang tinatanggap ng mundo. Nakatayo ako sa gitna ng mamahaling kagamitan, switch ng ilaw, screen at lahat ng teknolohiya ng aking propesyon, ngunit kailangan kong tanggapin nang walang pagmamalaki na ang pinakamakapangyarihang bagay sa auditorium ng gabing ito ay hindi galing sa anumang kagamitan. Ito ay galing sa isang maliit na dalagita na nagdala ng pagmamahalan ng kanyang ina, pagtatrabaho ng kanyang ama, at kultura ng kanyang pinagmulan sa isang paghinga. Tiningnan ko si Tatay Ben, nakaupo pa rin siya sa kanyang dating pwesto. Ngunit ngayon, lumalabas ang luha sa kanyang balat na sunog sa araw nang hindi niya kayang pigilan. Hindi siya umiiyak, hindi niya pinunasan ang mga ito ng nagmamadali. Hinayaan niya lang itong dumaloy, tulad ng isang taong matagal nang naghintay para sa sandaling ito. Sa kanyang mga mata ay mayroong pangungulila, pagmamalaki, at sakit na naaliw ng sabay-sabay. Agad kong nalaman na para sa kanya, ang boses na umugong sa entablado ay hindi lamang ang boses ng kanyang anak, kundi ang boses ng kanyang namayapang asawa, ang boses ng bahay na dating may buhay, at ang boses ng pag-asa na sinubukan ng mundo na pahinain sa buong panahon, ngunit hindi kailanman nagtagumpay. Nang umabot ang kanta sa huling bahagi, hindi pinataas ni Alana ang kanyang emosyon tulad ng isang artista na gustong manakop ng mga manonood. Sa halip, kumanta siya ng may mas malalim na katahimikan, tila ibinabalik ang isang bagay sa mga namayapa at nagbibigay ng isa pang bagay sa mga nabubuhay pa. Bawat nota niya ay tila nagsasabi na ang kahinahunan ay hindi kailanman kahinaan, ang katahimikan ay hindi pagkatalo, at ang mga ugat ng kultura ay hindi isang pasanin, kundi isang liwanag na nagpapahintulot sa atin na makita ang ating sarili sa pinakamadilim na gabi. Nang matapos ang huling nota, muling bumalot ang katahimikan sa auditorium. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng pagkabigla, ito ay katahimikan ng pagbabago. Walang nagmadaling magsalita, walang naglakas loob na sirain ang sandaling iyon bago ang takdang oras. At bigla, may isang tao sa mga manonood ang tumayo at pumalakpak, sinundan ng isa pa at maraming dosena pa. Sa loob ng ilang segundo, tumayo ang buong auditorium ng sabay-sabay. Umugong ang palakpakan, tulad ng malaking alon na humahampas sa entablado ng walang tigil. Hindi lamang ito paghanga sa pagtatanghal. Ito ay pagtanggap sa katotohanan na hindi na kayang tanggihan ng sinuman, na ang dalagitang dating itinulak sa likod ay nakatayo na ngayon sa gitna ng puso ng buong auditorium at walang posisyon na mas nararapat para sa isang tao kaysa roon. Ang palakpakan ng gabing iyon ay mas mahaba kaysa sa narinig ko sa anumang kompetisyon ng kabataan. Hindi lamang ito malakas dahil nagulat ang mga tao sa hindi inaasahang pangyayari, kundi malakas ito dahil nakita ng buong auditorium ang isang bagay na mas totoo kaysa sa anumang hatol na kayang kontrolin. Nang tumingin ako mula sa control room, nakita ko ang maraming tao na nakatayo pa rin, ang ilan ay pumapalakpak na may luha sa mata. Ang ilan ay humarap sa kanilang katabi, tila gustong kumpirmahin sa isa't isa na ang bagong nangyari ay totoo. Isang dalagita na dating itinulak sa likod ang nagpatahimik at nagpaliwanag sa buong lugar na ito sa pamamagitan ng kanyang sariling boses. Nakatayo si Alana sa gitna ng entablado, sa gitna ng palakpakan, ng may kalmadong tindig. Hindi siya nagpakita ng kilos ng pagtanggap ng tagumpay.
Hindi siya yumuko na tila gustong ipagpatuloy ang damdamin. Yumuko lamang siya nang may kababaang loob sa paraang napakaganda kaya't naramdaman kong kumirot ang aking dibdib. Ang pagyuko na iyon ay hindi nagpapahiwatig ng mababaw na kapakumbabaan, kundi tila pagbibigay galang sa lahat ng nakinig. At sa parehong oras, pinapanatili ang kanyang sariling dangal ng lubos. Hindi ko alam kung gaano naunawaan ng mga tao sa auditorium ang kahulugan ng kilos na iyon, ngunit alam kong may bigat ito na higit pa sa karaniwang paggalang. Ito ay isang kultura na hindi gumagawa ng malakas na ingay, ngunit napakaganda kaya't walang sino man ang makaiwas ng tingin. Nang dahan-dahang humina ang palakpakan, dahan-dahang bumalik sa kanilang mga pwesto ang ibang mga bata sa koponan ng virasan. Marami ang tumingin kay Alana na may tingin na hindi na tulad ng dati. Hindi lang ito paghanga, kundi ang pagkakita sa kanyang tunay na pagkatao sa unang pagkakataon. Nakita ko si Chloe na nakatayo ng tahimik. Ang kanyang ekspresyon ay hindi lang pagkapahiya tulad ng inaasahan kong makita sa simula. Sa halip, mayroong kakaibang panginginig ng isang taong bagong napagtanto na ang lahat ng kanyang natanggap sa buong panahon ay maaaring hindi ang pinaka-nararapat sa kanya. Samantala, si Daniel ay nakatayo pa rin sa kanyang dating pwesto sa harap ng entablado, ngunit ang kanyang imahe sa aking mga mata noon ay hindi na tulad ng isang gurong kontrolado ang lahat. Mukha siyang isang taong bagong nahila mula sa proteksyon na matagal niyang itinayo. Ang kanyang balangkas ng pag-iisip tungkol sa pamantayan, tungkol sa pagiging angkop at tungkol sa pinaniniwalaan niyang dapat bigyan ng puwang sa ilaw ay bumabagsak sa harap ng publiko sa paraan na hindi na kayang ayusin ng magagandang paliwanag. Tiningnan niya si Alana ng mas matagal kaysa sa karaniwan bago dahan-dahang ibinaba ang kanyang tingin. Tila masakit na tinatanggap sa sarili na sa gabi na nasira ang sound system, ang nagbigay ng kahulugan sa lahat ay hindi ang kanyang anak, hindi ang plano na kanyang inilatag, at hindi ang kapangyarihan na dati niyang ginamit upang itakda ang kapalaran ng mga bata sa koponan. Matapos ang kompetisyon, maraming tao ang hindi pa rin umuwi agad. Ang ilan ay nag-uusap sa harap ng auditorium, ang ilan ay nagtatanong tungkol sa pangalan ng kantang inawit ni Alana, ang ilan ay nag-uusap tungkol sa dalagitang Pilipino na may boses na nanginginig pa rin mula sa emosyon. Mas matagal akong bumaba mula sa control room kaysa sa karaniwan, dahil ang dalawang kamay ko ay nanginginig pa rin mula sa bagong nangyari. Hindi dahil sa tensyon sa pagharap sa malfunction, kundi dahil alam kong nagbago ako ng gabing ito sa isang antas na hindi ko pa nahanapan ng oras upang unawain. Nang dumating ako sa likod ng entablado, nakita ko si Alana na nakatayo kasama si Tatay Ben malapit sa maliit na labasan sa gilid. Nananatili pa rin siyang kalmado tulad ng dati. Ngunit ngayon, mayroong kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi ito liwanag ng pagwawagi na pinatunayan. Ito ay liwanag ng isang taong nakalampas sa isang bagay nang hindi pinatigas ang kanyang puso. Nakatayo si Tatay Ben sa tabi ng kanyang anak, tahimik pa rin tulad ng dati, ngunit malinaw kong nakita na nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala siyang sinabing mahaba, iniangat lang niya ang kanyang kamay at mahinang dinampian ang balikat ng kanyang anak. At sa pagdampi na iyon ay mayroong pasasalamat, paumanhin, pagmamalaki, at lahat ng pagmamahalan na hindi niya kailanman sinabi ng malakas. Bago pa ako makalapit, si Daniel ang unang lumapit sa mag-ama. Mas mabagal siyang lumakad kaysa sa karaniwan. Ang kanyang balikat ay hindi na matuwid tulad ng dati. Ang mukha na dati ay matigas mula sa kapangyarihan ay malinaw na lumamlam. Ang mga tao sa lugar ay dahan-dahang tumahimik. Tila alam ng lahat na ito ay isa pang mahalagang sandali kasing halaga ng pag-awit sa entablado kanina. Huminto si Daniel sa harap ni Alana. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Tila sasabihin ang maraming bagay, ngunit walang salitang agad na lumabas. Sa huli, huminga siya at nagsalita ng may paos na boses na mas mahina kaysa sa narinig ko kailanman mula sa kanya. May utang akong paumanhin sa iyo, dahan-dahan niyang sinabi. Hindi lang para sa gabing ito, kundi para sa lahat ng araw na lumipas. Hindi ko nakita ang bagay na nasa harap ko, kahit na ito ang pinakatotoo sa lahat. Ang kanyang mga salita ay hindi maganda o pinino, ngunit tila nagmula sa isang lugar na tunay na nasasaktan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit may bigat ito. Humarap siya kay Tatay Ben at malinaw na yumuko. At kailangan ko rin po kayong humingi ng paumanhin, sir. Dahil ipinosisyon ko ang inyong anak sa isang lugar na hindi karapat-dapat para sa kanya.
gayong karapat-dapat siya sa paggalang sa lahat ng panahon. Nakatigagal si Tatay Ben. Hindi siya nagmadaling sumagot, tulad ng isang taong gustong manalo sa moralidad. Tiningnan niya lamang si Daniel ng may pagod ngunit hindi matigas na tingin bago magsalita ng may tuwid at magalang na boses. Salamat po sa pagsasabi ng katotohanan. Pagkatapos, huminto siya saglit at nagpatuloy. Ang isang bata ay nangangailangan ng pagkakataon higit sa awa at ang kultura ng sinuman ay hindi dapat bawasan ng halaga dahil lang sa hindi pamilyar ang iba dito. Ang pangungusap na iyon ay muling nagparamdam sa akin ng pagkabigla dahil ito ang tunay na esensya ng buong kwento. Ang kailangan ni Alana ay hindi exemption, hindi espesyal na simpatiya at hindi papuri dahil lang sa siya ang pinipigilan. Kailangan lang niya ang isang bagay na simple at pinakamahirap sa mundong ito, ang pakinggan ng patas. Nang umatras si Daniel, lumapit ako sa mag-ama. Sa sandaling iyon, alam ko na hindi na ako maaaring tumayo rito bilang isang tagalabas na nakakaalam lang at hahayaan ang lahat na lumipas. Kailangan ko ring humingi ng paumanhin. Sabi ko nang hindi handa ang mga salita, humarap sa akin sina Alana at Tatay Ben. Maaring hindi ko ginawa ang ginawa ni Daniel, ngunit nagkaroon ako ng pagtatangi sa musikang Pilipino, sa kahinahunan ng inyong kultura, at sa mga bagay na hindi ko naiintindihan. Akala ko noon ay masyadong malayo ito o hindi sapat na moderno. Ngunit ng gabing ito, alam ko na ako pala ang masyadong mababaw upang makita ito. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang lumuha. Alam ko lang na ng gabing iyon, ang pagtatapat na iyon ay kasing halaga sa akin ng paghinga. Ngumiti sa akin si Alana ng may kahinahunan. Ang kanyang ngiti ay walang bakas ng paghusga. Sinabi lang niya, ang pakikinig ng buong puso ay minsan dahan-dahang nagsisimula. Pero kung nagsimula na, laging may kahulugan. Naaalala ko ang araw na sinabi niya iyon ng gabing iyon ng napakalinaw hanggang ngayon dahil hindi lang ito isang ordinaryong pangungusap ng pag-aliw, kundi tila isang pinto na binuksan para sa akin upang sa wakas ay makalampas sa aking pagmamataas. Matapos dahan-dahang umuwi ang mga tao, nagkaroon ako ng pagkakataong makipag-usap kay Alana nang mas matagal sa unang pagkakataon nang walang tunog ng pag-iensayo, mga anunsyo o anumang panggigipit na nakialam sa pagitan namin. Nakaupo kami sa isang maliit na dressing room sa likod ng entablado. Sa labas, mayroon pa ring mga tunog ng mga taong dumadaan paminsan-minsan, ngunit ang atmosfera sa silid ay kakaibang tahimik. Tinanong ko siya tungkol sa kantang inawit niya ng gabing iyon at ikinuwento niya sa akin ng mas malalim kaysa sa dati. Ang kantang iyon ay ang huling kanta na kinatha ni Lita bago siya pumanaw. Hindi ito isinulat para sa isang malaking pagtatanghal. Hindi ito kinata para sa isang kompetisyon o upang papurihan bilang isang mataas na sining. Ito ay isang kanta na isinulat ng isang babae sa araw na alam niya na maaaring hindi na siya makasama sa kanyang anak ng matagal. Kaya inilagay niya ang lahat ng nais niyang ipamana doon. Ang amoy ng tahanan na iniwan niya, ang init ng wika ng kanyang ina, ang katahimikan ng gabi sa maliit na kusina ng isang pamilyang immigrant, ang pagkapagod ng ama, at ang malumanay na babala na huwag hayaan ng mundo na magparamdam sa atin na ang ating mga ugat ay isang kahihiyan. Sabi po ni nanay na kaya tayong mabuhay, kahit malayo sa bahay, kung mayroon pa rin tayong isang bagay sa puso na kayang ibalik tayo, dahan-dahang sinabi ni Alana. Para po kay nanay, iyon ang musika, at gusto po niyang maging ganoon din para sa akin. Nakaupo ako at nakinig sa kanya at naramdaman ko na nang gabing ito ay tuluyang inilayo ang buong kuwento mula sa saklaw ng kompetisyon. Ang nangyari ay hindi lamang tungkol sa isang dalagita na nagpatunay sa kanyang sarili sa entablado, kundi nagiging tungkol sa isang kuwento ng kultural na alaala, isang kuwento ng pagpapasa ng dignidad mula sa isang henerasyon sa isa pa, at isang kuwento ng isang mundo na kailangang matuto na ang pagiging universal ay hindi nangangahulugang pagkakapare-pareho ng lahat ng tunog, kundi nangangahulugang pagbibigay ng espasyo para sa iba't ibang tunog na manatiling sarili ng may dignidad. Matapos ang gabing iyon, umuwi ako ng may damdamin na hindi mapakali. Binuksan ko ang aking computer, nakaupo sa harap ng screen ng maraming oras, tiningnan ang ilang recording mula sa gabi, tiningnan ang listahan ng mga hurado, at tiningnan ang mga nota na sinulat ko sa panahon ng kaganapan, at may isang bagay na malinaw kong nalaman. Hindi dapat magtapos ang kuwentong ito sa alaala lamang ng mga taong nasa auditorium ng gabing iyon. Kung hahayaan kong lumabo ito sa paglipas ng panahon,
Magiging isa ako sa mga taong nakakita ng katotohanan at piniling tumahimik. Kinabukasan, nakipag-ugnayan ako sa isang lumang kaibigan na nagtatrabaho sa isang lokal na istasyon ng telebisyon. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa dalagitang Pilipino, tungkol sa kanyang ama, tungkol sa kanyang namayapang ina, at tungkol sa kantang nagpatumba sa buong auditorium. Sa katotohanan, sa sandaling nabigo ang lahat ng teknolohiya. Sa simula, tumahimik siya ng matagal bago nagtanong lang, "Sasabihin mo ba na hindi lang ito tungkol sa isang performance?" At agad akong sumagot, "Opo, ito ay tungkol sa mga bagay na hindi natin kailanman nakita kahit na nasa harap lang natin sa buong panahon." Iyon ang simula ng ideya para sa isang dokumentaryo. Hindi ko ito gustong gawin para lamang lumikha ng mababaw na inspirasyon o upang samantalahin ang paghanga pagkatapos ng isang malaking kaganapan. Gusto kong gawin ito dahil alam ko na ang kuwento ni na Alana at Tatay Ben ay mayroong isang bagay na dapat lubusang pakinggan ng mundo. Ito ay tungkol sa isang pamilya na nagpapanatili ng mga alaala sa pamamagitan ng musika, tungkol sa isang kultura ng Pilipinas na mahinahon ngunit hindi kailanman mahina, at tungkol sa kung paano kayang sirain ng sining ang pagtatangi sa harap ng mga taong dating pinaknaniniwala sa pagtatanging iyon. Habang sinisimulan kong gawin ang dokumentaryo, lalong lumawak ang interes mula sa mga tao sa paligid ng hindi inaasahan. Ang maikling video clip mula ng gabing iyon ay napag-uusapan. Ang mga tao sa larangan ng edukasyon ay nagsimulang magtanong kung sino ang dalagitang iyon. Ang mga tao sa mundo ng musika ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kahulugan ng pamantayan at unibersalidad ng mas seryoso kaysa dati. Maraming tao ang nakipag-ugnayan sa akin upang sabihin na hindi nila kailanman inisip na ang musikang Pilipino ay may ganitong kalalim na emosyon o hindi nila kailanman alam na ang katahimikan, paggalang, at ang hindi paghingi ng malaking puwang ay maaaring magtago ng napakalaking kapangyarihan. Ngunit para sa akin, hindi pa kumpleto ang lahat hanggang sa makita ko mismo kung anong uri ng lupain ang humubog sa ganoong uri ng tunog, anong uri ng lungsod, anong uri ng simbahan, anong uri ng kalye, anong uri ng amoy ng pagkain, anong uri ng alaala ang nagpahintulot sa isang ina na sumulat ng kanta para sa kanyang anak sa ganoong paraan at nagpahintulot sa isang dalagita na panatilihin ang kantang iyon hanggang sa ito ay maging liwanag sa pinakamadilim na gabi. Di nagtagal pagkatapos noon, gumawa ako ng isang desisyon na ikinagulat ko mismo, pupunta ako sa Pilipinas. Hindi ko gustong pumunta bilang isang turista na naghahanap ng bago. Gusto kong pumunta bilang isang taong bagong nakakaalam kung gaano kaliit ang aking pananaw sa mundo at maglalakbay patungo sa pinagmulan ng tunog na nagpabago sa aking buhay upang matuto ng mas malalim kaysa sa paghanga, upang maunawaan ng higit pa sa paghanga, at upang ang kwento ni Alana ay hindi magtapos sa gabi ng tagumpay sa entablado, kundi lumago upang maging isang tulay na tunay na nag-uugnay sa puso ng dalawang mundo. Nang bumalik ako sa Amerika, hindi na ako ang dating babae. Ang buhay sa labas ay nagpatuloy tulad ng dati. Ang trabaho ay kailangan pa ring gawin. Ang mga tao ay nagmamadali pa rin. Ang lungsod ay puno pa rin ng mga tunog na naglalabanan para maging mas malakas araw-araw. Ngunit sa loob ko, mayroong isang bagay na kalmado at mas malinaw kaysa sa dati. Sinimulan kong ikuwento ang kuwento ni Alana sa aking mga kasamahan at mga tao sa paligid. Sinimulan kong magpatugtog ng mga awiting Pilipino para marinig ng iba. Sinimulan kong pag-usapan ang kagandahan ng kultura na dating hindi ko pinapansin, nang may paggalang sa halip na paghusga. Samantala, patuloy pa rin sa pag-awit si Alana, hindi na para talunin ang sinuman, kundi para panatilihin ang boses ng kanyang ina, panatilihin ang puso ng kanyang ama, at panatilihin ang kanyang mga ugat sa gitna ng isang mundo na patuloy na nagbabago. Si Tatay Ben mismo ay hindi na lamang ang tahimik na ama para sa akin. Siya ay isang imahe ng pagmamahalan na hindi kailangang ipahayag, ngunit sapat na matatag upang suportahan ang buhay ng isang tao upang makatayo ng may dignidad. Kaming tatlo ay patuloy na nakikipag-ugnayan. At sa koneksyon na iyon, natutunan ko ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Hindi kailangang magsalita ng parehong wika ang musika upang maunawaan ng mga tao ang isa't isa. Ang katapatan ay hindi kailangang maging malakas upang tanggapin ng mundo, at anumang kultura, kapag ipinasa ng may tunay na puso, ay may sapat na kapangyarihan upang matunaw ang pinakamatigas na pagtatangi. Sa huli,
Nalaman ko na ang nagpabago sa aking buhay ay hindi lamang ang boses ng isang dalagitang Pilipino, kundi ang katotohanang nasa boses na iyon, ang pagmamahalan, pagpapakumbaba, kahinahunan na hindi kahinaan, at ang aral na kapag tunay tayong nakikinig ng buong puso, hindi lamang natin mas nauunawaan ang iba, kundi maaari din nating matagpuan ang tunay na puso ng ating sarili.